Dad, huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon ay hindi mo na ako makikita. Naninikip ang dibdib ni Isaac sa sinabi ni Katrina sa kanya. Gat, hindi ko inaasahang darating ang araw na ito. Hindi ko inaasahang sa kabila ng lahat ng ginawa kong sakripisyo ay iwan mo rin ako. Nagpahid ng mga luha si Katrina sa sinabi ng kanyang ama. Dad, mahal ko si JP. Ayaw kitang iwanan pero hindi ko pwedeng iwan ng taong masyado ko nang minahal. Kaya kung hindi mo matatanggap si JP, ay aalis na lamang ako sa pamamahay na to. Pero paano ang trabaho mo Magre-resign na ako, Dad. Parang binuhusan ng malamig na tubig si ex-General Isaac Sebastian sa kanyang narinig na sinabi ng kaniyang anak. Hindi siya sigurado kung si Katrina pa ba ang kausap niya o ibang tao na ito. Ang kanyang anak na hinubog niya para maging isang magaling na sundalo ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay naging mahina pagdating sa lalaki at pati na rin sa pag-ibig. Katrina, naririnig mo ba ang sarili mo? Pulalas ni Isaac. Simula pa man noon ay sinusunod ko na ang lahat ng gusto mo, Dad. Simula sa gusto kong maging ako, pati sa kurso na pinili ko, at pati na rin sa trabaho. Lahat na lamang ay kagustuhan mo ang nasusunod. Hindi nakapagsalita si Isaac sa tinura ng kaniyang anak. Ni minsan ba ay tinanong mo ako? Ni minsan ba ay alam mo kung ano ang gusto ko sa buhay ko? Lahat na lang kasi gusto mo. Gusto mo ganito. At ganito ang gawin ko, Dad. Dad, tao ako. May damdamin, may puso, at hindi mo ako robot. Kung gusto mo sanang nasusunod ang lahat ng gusto mo, sana ay bumili ka na lamang ng robot. At hindi nyo na lamang ako iniluwal sa mundong ito. Hindi na napigilan pa ni Isaac ang damdamin. Umigkas ang mga kamay niya at dumapos sa pisngi ni Katrina. Ito ang unang pagkakataong napagbuhatan niya ito ng kamay. Nag-uumapaw na rin sa galit ang puso ni Isaac ng mga oras na yon. Hindi niya na napigilan pa ang sarili na masabi kay Katrina ang lahat-lahat. Oo, tama ka. Sana noon pa man ay hindi na kita inuluwal sa mundo. Pero hindi kita anak, Katrina. Ibang lalaki ang ama mo. Pero inako ko ang kasalanan ng lalaking iyon sa ina mo. Inako ko ang pagiging ama sa'yo na hindi mo pala nagustuhan. Inako ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang hahantong sa ganito. Si Katrina naman ang tila ipinako mula sa kinatatayuan. Hindi siya nakahuma sa sinabi ng kanyang kinilalang ama. Sana hinayaan na lamang kita noong maghirap kasama ang walang kwenta mong ina. Na sa kabila ng kapatawan ng ibinigay ko ay bumalik pa rin sa walang kwenta niyang lalaki at iniwan ka sa akin. Tama ka. Sana hindi na ako tumayong ama mo nang hindi ko nararanasan ng ganito ngayon. Nanginginig ang buong kalamnan ni Isaac. Hindi niya gustong sabihin kay Katrina ang lahat pero sumusobra na ito. Hindi ko sana mararanasang mawala ng anak na walang ibang ginawa kung hindi ang sumunod sa ipak ng kanyang ina. Ito ang pinakakinakatakutan kong mangyari sa iyo, Katrina. Kaya kita hinubog na maging kagaya ko. Pero nagkamali ako. Pakaramdam ni Isaac ay nagdidilim na ang kanyang paligid. Pero patuloy niyang inilalabas ang lahat ng saloobin niya kay Katrina. Kahit na anong gawin kong paglalayo sa iyo sa kapahamakan, ay ikaw mismo ang gumagawa ng kapalaran mo. At ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mong mga paa. Diyan sa maling landas na yan na tinahak ng iyong ina. Ngayon, huwag mo na akong sisisihin kung ano man ang mangyari sa'yo. Nagawa ko na ang lahat bilang ama mo. Oras na siguro para malaman mo ang totoo na hindi ako ang tunay mong ama. Nanlulumo si Katrina sa narinig. Kahit kailan kasi ay hindi niya inakalang hindi niya tunay na ama si Isaac. Kung ganon, hindi mo ako tunay na anak. All these years you lied to me. Mas lalong nakaramdam ng sakit si Katrina sa nalamang revelasyon ni Isaac. Ang kinikilala niyang ama all this time ay hindi niya tunay na ama. Isa lamang rin itong buong kasinungalingan sa pagkatao niya. Ang sakit lang isipin na ang itinuturing mong pamilya ay nagsisinunghaling pala sa'yo.
Ginawa ko lamang kung ano ang tama, Kat. Ha? Tama? At tama ka na itinago mo mula sa akin ang lahat-lahat patungkol sa pagkatao ko. Ganun ba? Nag-uumapaw ang galit sa puso ni Kat, sa galit na nadarama niya sa amang si Isaac. Let me explain and listen to me. Sasabihin ko sa iyong lahat. Sasabihin? Anong sasabihin mo sa akin? Another lies to cover your guilt? I hate you, Dad. Napatulo ang mga luha ni Katrina. Nahinila ang kanyang bagahe at lumabas sa pamamahay ng kanyang kinikilalang ama na si Isaac. Kahit kailan, ay hindi na siya babalik pa rito sa pamamahay na ito. Simula sa araw na ito, ay kakalimutan niyang si Isaac ang kanyang ama. Mamumuhay siyang kasama ang lalaking minamahal niya. Ito ay walang iba kung hindi si JP. Magsisimula silang magtayo ng sariling pamilya nila na malayo kay Isaac. Kakalimutan niya ang lahat ng patungkol kay Daddy Isaac niya. Kakalimutan niyang minsan ay naging bahagi ito ng kaniyang buhay. I'm sorry, anak. I was wrong. Tumulo ang mga luha ni Kat sa mga mata. Naiwan naman si Isaac na naninikip ang dibdib habang kinukuha ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang inaanak na si Joshua. Nong, napatawag ka. Si Joshua ay anak ng kasamaan niya sa Army Daddy at inaanak niya ito. Katrina is leaving me. Just right now. Make sure na safety siya sa pupuntahan niya. Naririnig niya na lamang na napamura si Joshua doon sa kabilang linya. Matagal nang may gusto si Joshua kay Kat, pero hindi ito naglalahad ng damdamin sa anak niya dahil natatakot itong masira ang pagkakaibigan nila. Joshua and Kat were childhood friends. Si Joshua ang ginagawa niyang espiya para malaman niya ang lahat ng ginagawa ni Kat. Lumalayo na si Kat sa kanya sa ngayon. Sinusunod na nito ang kanyang puso. Parang kailan lang nang gumawa si Isaac ng pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Parang kailan lamang, pero ilang taon na pala ang lumipas. Minsan sa buhay ng tao, may mga desisyon na nagagawa natin na maaari nating pagsisihan. Minsan pa nga, ang mga pagkakamali natin ang siyang magiging matibay na pundasyon ng ating pagkatao. Ang pagkakamali ay pwedeng gawing stepping stone at turning point ng buhay para harapin ang bukas. Ang isang bukas kung saan mas matibay ka sa mga pagsubok dahil sa pagkakamali mo ay doon ka natututo at doon ka magsisimula ng panibagong buhay. Sa isla ng Luzbanzon, isang malayong bayan ng Pilipinas kung saan ay milya-milya pa ang layo ng karagatan bago mamarating ang isang napakagandang bayan na napapaligiran ng asul na karagatan. Habang papalayo ang barge sa baybayin ng Luzbanzon, ay napapatulo ang mga luha ni Katrina. Hawak niya ng mahigpit ang kwentas na nasa kanyang leeg. Sa 25 taon na namuhay si Kat sa mundo, ay hindi niya inaasang puro kasinungalingan lamang pala ang alam niya patungkol sa buhay niya. Mahal na mahal kita, Katrina. You are my one and only girl. Umalingaw-ngaw pa sa isipan niya ang sinabi ng kanyang Daddy Isaac. Yun pala ay kailangan lamang nito ang isang alipores at tangang tagasunod sa lahat ng kagustuhan nito sa buhay. Hindi isang anak. Idagdag pa ang nalaman niyang hindi siya anak ni Isaac. Sobrang sakit yon para kay Kat. All this time, ang inaakala niyang tunay na pamilya ay isang peke lamang pala. I hate you, Dad. Napakasinungaling mo. Kat, tama na yan. Don't worry. Narito lamang ako lagi sa tabi mo at bubuhin natin ang isang pamilya na malayo sa diktador mong ama. Kinagap ni JP ang mga kamay ni Katrina at pinagsalikop iyon. Salamat, JP. Napahilig na lamang si Katrina sa balikat ni JP habang ibinabalik sa leeg niya ang kwintas na ibinigay ng Daddy Isaac niya. Hindi niya iyon kayang itapon sa dagat, kagaya ng pagtapon ni Isaac sa pagmamahal sa kanya. Don't worry, kapag nakarating na tayo sa Punta Gorda, ay panibagong buhay na ang sasalubong sa iyo doon. Isang panibagong buhay na magkasama tayong dalawa. Pinatakan ng halik ni JP ang noo ng dalaga
at maigpit na niyakap ito. Hindi niya alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanila ni JP sa bayan ng Punta Gorda. Pero sana ay maging masaya na siya. Sana ay kaya nilang buuin ni JP ang isang buhay na puno ng pagmamahalan at pagkakaintindihan. Yun kasi ang pamilyang pinapangarap niya na nabigong ibigay sa kanya ng mga magulang niya noon. Napangiti na lamang si JP nang makitang nakatulog na si Katrina sa mga bisig niya. Maayos na inihiga niya ito sa higaan at lumabas. Pumunta siya sa view deck at doon ay may tinawagan sa telepono. Don't worry, kasama ko na ang target natin. Kapag makuha na natin sa kanyang chips ay magtatagumpay na ang misyon natin. Don't worry baby, lagi kang nasa puso ko. Hinalikan pa ni JP ang babaeng kausap sa telepono. Kapag nakuha na niya ang matagal nang hinahanap niyang chips na na kay Katrina, ay iiwan niya na ito. Sa ngayon ay kailangan niya na munang bilugin ang ulo ng babae hanggang sa malaman niya kung nasaan ang chip na hinahanap ng leader ng sindikatong kinasasangkutan niya. Nasa mga kamay kasi ito ni Katrina. Kaya lang ay hindi niya alam kung saan ito inilagay ng dalagang sundalo. Bye baby, at baka magising pa si Katrina at baka hanapin pa ako. Nakangising wika ni JP. Sabay patay ng telepono. Ilang sandali pa siyang nagmasid at nanigarilyo. Pinag-iisipan niya kung saan kaya inilagay ni Katrina ang chips na yon. Nakalagay kasi sa microchips na yon ang napakalaking sikreto ng kanilang grupo. Lalo na ang kanilang mga plano na kapag napag-aralan ng mga militar ay tiyak na ikalulugmok ng grupo nila. Sa isang engkwentro noon ay nakuha ng isang sundalong babae na sa pag-aaral nila ay si Katrina pala yun. Sa ganitong paraan niya kukunin kay Kat ang microchips na naglalaman ng lihim ng kanilang grupo. Walang kaalam-alamang tangang sundalong ito na pinaglalaroan niya lamang ang damdamin nito. It is the only way na naisip ni JP na malapitan niya ang babaeng ito. Habang sa bayan ng Luzbanzon ay nalulungkot si Isaac habang tumutungga ng alak. Hindi niya inaasahang darating sila ni Katrina sa ganitong punto ng buhay. Alam niyang nasaktan si Katrina sa mga masasakit na salitang sinabi niya. Napakabilis ng pangyayari at nawala na sa kanya ang kanyang kaya sa isang anak. Hihintayin niya na lamang ang tawag ni Joshua. Gusto niyang malaman ang lahat ng impormasyon patungkol sa lalaking kasintahan ni Katrina. Unang kita pa lamang niya sa mukha ni JP ay wala na siyang tiwala rito. Malakas ang kutob niyang masamang tao ang lalaking iyon at nililin lang lamang si Katrina. Wala naman siyang sapat na ebidensya dahil instinct niya lamang ang sinusunod niya. Kaya't pinaimbestigahan niya kay Joshua ang lalaking kasama ni Katrina. Samantala sa barge ay nagising na lamang si Kat na wala sa tabi ni JP. Alam niyang nasa view deck ito at nagpapahangin kaya't dahan-dahan siyang bumangon. Napasapon na lamang siya ng kanyang ulo nang maramdaman ng pagkahilo. Kumirot pa ang kanyang sugat sa braso. Sa kanya lamang naalala na may inilibing pala siyang microchip sa kanyang braso. Noong nakaraang buwan kasi habang nag-undercover siya sa militar, ay may nakuha siyang microchip na itinago niya sa kanyang katawan. Matapos ang insidenteng iyon, ay hindi na naibigay pa ni Kat ang mahalagang bagay na iyon sa militar nang dahil sa gulo nila ng Daddy Isaac niya. Ano kayang meron sa microchip na to? Hinawakan niya ang braso at naroon pa talaga ito. Natatanaw niya mula sa view deck si JP na may kausap sa telepono. Saktong papalapit na siya ay natapos na ang pag-uusap sa telepono ng mga ito. Napakabait ni JP at sa unang pagkakataon ay pinagkatiwala niya sa lalaki ang kanyang puso. JP! O Kat, gising ka na pala. Kausap ko si Nana at sabi niyang susundin niya tayo sa pier. Kinakabahan si Kat na makilala ang ina ni JP. Natatakot siyang ma-reject at hindi rin naman kasi siya sanay na makisama sa ibang tao. Maliban kasi sa Daddy Isaac niya, ay wala na siyang ibang kasama noon sa bahay nila. Masasabing introvert si Kat at hindi siya sanay na makihalubilo sa ibang tao. Maliban na lamang kung sa isang platon niyon ng mga army na kanyang mga kasamahan. Kasi trabaho yon
Ibang usapan sa kanya ang meeting the family. Don't worry Kat, mabait si Nana ko. At alam mo bang welcome na welcome ka sa tahanan namin? Nakangiting wika ni JP. Pagdating kasi nila sa Fiera, ay susunduin sila ni Laura, ang kanyang long-time girlfriend na kasing edad lamang ng kanyang yumaong ina. Hindi niya pa nahanap hanggang ngayon kung saan inilagay ni Katrina ang microchip. Pero kapag nasaan si Katrina, ay naroon ang location noon. Kaya malamang ay na kay Katrina yon. Hindi pa nito na ibibigay sa militar ang bagay na hinahanap nila. Napabuga ng malalim na hininga si Kat habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Nag-aalala siya kay Isaac. Ito ang unang pagkakataon na iniwan niya ito. Kahit galit na galit siya kay Isaac, ay hindi niya may tatagong nag-aalala pa rin siya dito. Kahit sa kasinungalingan nito, ay hindi niya may tatangking anak ang turing sa kanya ni Isaac. Isang tunay na anak na pinalaki sa pagmamahal at aruga. Ang tanging bagay na pinag-awayan lang naman nila ay ang patungkol kay JP at ang pagiging diktador nitong ama. Ayaw nito kay JP sa buong buhay niya. Although totoo namang hindi niya pa lubusang kilala ang pagkatao ni JP dahil ilang buwan pa lamang simula noong nakilala niya ito. Pero nararamdaman niyang mabuting tao si JP. Salamat JP. This is the first time na lumayo ako kay Daddy Zack. Hindi ba minsan ay nasa mission ka? So, hindi mo nakakasama si Sir Zack? Pagpupukas ni JP sa usapan, kailangan niya nang malaman kung nasaan ang microchip ng grupo nila. Well, Dad is always monitoring me kahit nasa mission ako. Minsan may nutusan niyang kasamahan ko to monitor the things I did. Kabit-kabila na wika ni Kat. So, nung last mission nyo, tungkol saan pala yun? Natigilan si Kat at napatitig kay JP. JP, it's highly confidential and I'm sorry. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang patungkol sa mission namin. Napangiti na lamang si JP na hinawakan ng mga kamay ni Kat. I understand. Nakalimutan ko eh. Pero diba, ilang araw ka ring nawala noon sa Los Banson? Ano bang ginawa mo noon? Nagsalubong ang kilay ni Kat at hinarap si JP. Sabay kurot sa tagiliran nito. Jap, I said it's highly confidential. Napakamot na lamang sa ulo si JP. Akala niya ay makakalusot na siya, ngunit hindi pa rin pala. Sobrang strict talaga ni Kat at ang paninindigan nito sa serbisyo sa militar. Na kahit nag-ahol na ito, ay pinoprotektahan pa rin ito ang kanilang mga operasyon. Pasasaan ba? At may papasok rin kita sa bulsa ko, Captain Katrina Sebastian, aniya sa sarili. May sinasabi ka, Jap? Kumikibot-kibot ang bibig mo eh. Napapailing na lamang si JP. Wala naman, sabi ko maganda ka. Ikinulong niya na lamang sa mga braso niya si Captain Katrina Sebastian. This is his mission, bilang kasapi ng grupo nila. Kaya kahit nandidiri siyang yakapin ng matigas na katawan ng dalagang sundalo, ay wala siyang magawa. Mas matigas pa ata ang katawan ni Kat kesa sa katawan niya. Idagdag pa ang mabs na tiyan nitong nakakapa ng mga kamay niya. Ibang-iba talaga ito sa karelasyon niyang si Laura, na kahit may edad na, ay malambot at napaka-sexy ng katawan. Mabango pa ito, habang sikat naman ay tila lalaki ang amoy ng katawan. Pasasaan ba? At magtitiis muna si JP. Pagtsatsagaan niya na lamang muna ang patungkol sa mga flows ni Kat. Kahit papaano ay makakauwi na rin naman siya sa Punta Gorda. At makakasama niya na rin si Laura. Sa oras na makuha niya na ang microchip, ay goodbye Kat na. Wala na siyang pakialam kung ano ang gagawin ng grupo kay Katrina. Ang mahalaga ay mission accomplished siya. Makukuha niya ang napakalaking perang reward. Bumalik ang dalawa sa loob ng kanilang cabin at doon ay muling natulog. Habang natutulog si JP, ay napatitig naman si Kat sa kanyang telepono. Simula kanina pag-alis niya sa pamamahay ng kanyang ama, ay hindi niya ito binuksan. Natatakot siyang magbago ang isip niya at bumalik sa bahay ng amang si Isaac. Pero sa pagtatalo ng kanyang isipan, ay binuksan ni Kat ang kanyang telepono.
Nadismaya ang dalaga nang wala man lamang mabasang mensahe mula sa kanyang ama. Maliban sa maraming mensahe ng Yaya Lorena niya, ay wala na siyang ibang mensahe pang natanggap. Naninikip tuloy ang kanyang dibdib. Dad, ikaw pang may kanang magalit sa akin sa ginawa mong kasinungalingan? Siguro ay hindi mo nga talaga ako minahal kasi hindi mo naman ako tunay na anak eh. Pinahid ni Kat ang mga luha na muling tumutulo at napapikit. Isa lamang akong robot at tautuhan para sa'yo. Hindi mo pala kasi ako tunay na anak, Dad. Napakasakit kay Katrina ang nangyayari at ang katotohanan. Sana ay hindi niya na lamang nalaman ang patungkol sa pagkatao niya. Sana ay hindi na lang. Kinakabahan si Katrina nang dumating na rin sila sa dulo ng isla ng Luzbanzon. Nasa bayan na sila ng Punta Gorda. Ano kaya ang naghihintay sa kanya na buhay sa lugar na ito? Habang pababa na sila ng barge, ay giniya ni JP ang mga kamay ng dalaga. Natatakot at sobrang lakas ng kaba ng kanyang puso sapagkat makikilala niya ang ina ni JP. Mula sa hindi kalayuan, ay kumakaway sa kanila ang isang babaeng maganda at sexy at medyo may edad na. Napapangiti si JP na patakbong lumapit sa babae at yumakap. Mabigat ang mga paa ni Kat na lumapit sa dalawa na tila kay tagal nang hindi nagkikita. Kat, halika, meet my mom. Nana Laura. Pakilala ni JP sa babae. Napangiti na lamang si Kat na bumati kay Laura. Kahit sa ang anggulo tingnan, ay hindi nagmana si JP sa babae. Siguro nagmana ito sa kanyang ama. Magandang araw po. Lumakas ang kabog ng puso ni Kat nang tinignan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Na, huwag mo namang takutin ang girlfriend ko. Magiging asawa ko na yan soon kaya please, huwag mong takutin si Kat. Masuyong wika ni JP sa ina nito. Sumilay ang sarkastikong ngiti sa mga labi ni Laura na hinawakan sa mga kamay si Katrina. Welcome home, dear. Salamat po. So, let's go home, honey. Nagugutom na kasi ako eh. Kanina ko pa kayo hinihintay dito. Hinila na nito si JP, papasok sa sasakyan, habang napasunod naman si Katrina sa dalawa. Hindi may paliwanag ni Kat ang lakas ng tibok ng kanyang puso, pero masaya siya at ipapakita niya kay Daddy Isaac niyang hindi siya nagkamali sa daang pinili niya. Sa mga sumunod na araw, ay okay naman ang takbo ng buhay ni Kat. Nagsisimula na siyang mag-adjust sa bagong kapaligiran na kanyang napuntahan. Maganda rin naman ang pakikitungo sa kanya ni Laura at lalo na ni JP na alagang-alaga siya. Mukhang hindi niya pagsisisihan ang ginawa niyang pag-alis sa poder ng kanyang Daddy Isaac. Bukas na bukas ay maghahanap ng trabaho si Katrina. Yung tipo ng trabahong malayo sa nakasanayan niyang buhay. Isang trabaho na matagal niya ng pangarap. Simple lang at hindi kailangang manganib ang iyong buhay. Dala naman niya ang lahat ng kailangan niya sa pag-a-apply ng trabaho. Pupunta rin siya sa military base sa lugar na ito sa mga susunod na araw para isurrender sa militar ang microchip na hanggang ngayon ay narito pa rin sa loob ng kanyang braso. Pagkatapos ay formal siyang magre-resign sa pagiging sundalo niya. Maagang nagising si Katrina at naghahanda na para sa paghahanap ng trabaho. Si JP naman ay may pinapatakbong negosyo ng pamilya nila kahit na bored na siya sa bahay. Napapansin niya ring panay ang alis ni Laura sa bahay nila. Minsan niya na nga lamang itong nakakausap. Kat, kailangan mo ba talagang maghanap ng trabaho? Pwede ka namang dito na lamang sa bahay. Paglalambing sa kanya ni JP. Yap, ayokong maging pabigat sa inyo ni Nana. Kaya kailangan kong maghanap ng trabaho. Don't worry. At hindi na ako babalik pa sa militar. Napatikim naman si JP sa sinabi niya. Speaking of militar, Kat, sigurado ka bang hindi ka na babalik pa roon? Anyway, gusto ko lang na parati kang safe. Nag-aalala kasi ako sa iyo lagi, lalo na noong huli mong misyon. Ano pala ang nangyari doon? Hindi ba nasugatan ka ng panahong yon? Akmang hawakan na ni JP ang braso niya kung saan nakalagay ang sugat niya noon, pero pumiksi ang dalaga. Tama, at nasugatan siya ng misyon na yon, pero kagagawan niya ang sugat na yon.
para itago sa kalamnan niya ang microchip na sa tingin niya ay napakahalaga para sa mga kalaban nila. Chap, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan ng patungkol sa bagay na yon. Ayokong balikan ng patungkol sa nakaraan. Gusto ko nang kalimutan na minsan sa buhay ko ay naging bahagi ako ng militar. Sinundan na yun ni Kat ng malalim na buntong hininga. Kat, bakit gusto mong kalimutan ng patungkol doon? Ayokong maalala ang patungkol sa bagay na ginawa ko dati para lamang kay Dad. Ayoko ng buhay sa militar at ayokong magsundalo noon. May sarili akong pangarap na hindi ko nagawa at hindi ko natupad. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagsunod ko sa kagustuhan ni Daddy. Kaya ngayon ay magsisimula na ulit ako ng bago. Gagawin ko ang lahat ng bagay na nais kong gawin dati pa man. Natahimik na lamang si JP sa sinabi ni Katrina. Sa tingin niya, ay there is no way na mapag-usapan nila ang patungkol sa microchip na itinatago ni Kat. Masyado itong mahirap habulin at umiiwas rin ito sa usapang militar. Kaya naisip na lamang ni JP na mamaya ay halong kating niya na lamang ang lahat ng gamit ni Katrina kapag nakaalis na ito. Sobra nang nangangati ang mga kamay niya sa pera na matatanggap niya mula sa grupo nila kapag nagtagumpay siya sa pagbawi ng microchip. May tsansa pang umangat ang posisyon niya kapag nagkataon. Nang makaalis na si Katrina, ay kaagad na pumasok siya sa loob ng kwarto ng babae. Nagsimula na siyang halongkatin ng mga gamit nito. Come on, saan ka ba nakalagay ha? Mula sa cabinet na nilalagyan ng mga damit ng dalaga, pati pa ang mga dala nitong safe box, ay hinalongkat na ni JP. Ano, nakita mo na ba, baby? Tanong ni Laura. Hindi pa rin baby eh. Huwag kang mag-alala. Makikita rin natin yan. Narito na sa atin si Kat. Kaya't imposibleng hindi natin makuha sa kanyang microchip na yan. Pagpapalakas ng loob ni Laura kay JP. Try to check on her bags, baby. Utos ni Laura na noon ay nakaupo lamang sa kama habang naka-cross leg. Damn, wala pa rin eh. Napamura na lamang si JP sapagkat ilang oras na siyang nag-aalongkat pero hindi pa rin niya nahanap ang chip. Posible kayang dinala yun ni Katrina sa paghahanap ng trabaho? Hindi kaya dinala niya talaga, baby? Malambing na wika ni Laura na yumakap mula sa likuran ni JP. Kailangan nating mahanap yon bago pa magalit si boss. Kung maaari, ay gamitan natin ng puwersa si Kat at gawin natin ang lahat. Naikuyom na lamang na JP ang mga kamay niya. In that case, may naisip na ako. Napangisi na lamang si Laura na tinawagan ng ilang mga tauhan para harangin si Kat mamaya pag uwi nito galing sa paghanap ng trabaho. Takutin niyo si Kat at kunin niyo mula sa kanyang microchip. Naiintindihan niyo ba? Utos ni Laura sa mga tauhan niya. Habang sa military base naman ng Luz Banzon, ay matikas na naglalakad si Isaac papasok ng kampo. Sinalubong siya ng kanyang inaanak na si Major Joshua Ilagan. San, kamusta ang pinapaimbestigahan ko sa'yo? Kaagad na tanong ni Isaac kay Josh. Sa loob na tayo ng opisina mag-usap nung. Nang makapasok na sila sa opisina, ay kaagad na pinaupo ni Joshua ang ninong Isaac niya at kinuha ang files na nasa folder. Nung, tama po ang hinala nyo na hindi lamang ordinaryong mamamayan ng Punta Gorda si JP. That name is in the government watch list. His real name is JP Castro del Val at kasapi siya sa grupong ICC na pinuksa ng military operation namin last month. Paliwanag pa ni Joshua. Naikiyom ni Isaac ang kamao sa nalaman. Kung ganun ay nasa panganib ang suwail niyang anak na si Katrina. Kung ganun, paano silang nagkakilala ni Kat? Is it a coincidence? Or may kinalaman na yun sa bandidong grupo ng ICC? I can't answer your question, Nong. Sa ngayon, ay kailangan kong pasundan si Kat papunta sa Punta Gorda. Hindi siya pwedeng mag-resign or umalis ng serbisyo. I really need to talk to her. And I think na nasa panganib ngayon si Kat. Napasabunot na lamang si Isaac sa medyo pumuputi na niyang buhok. Ang katigasan ng ulo ni Katrina ay maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Kaya pala noong una pa lamang na pinakilala sa kanya ni Kat si JP ay hindi na maganda ang pakaramdam niya sa taong iyon. At ito pala
ay dahil pala sa may tinatago talaga itong motibo sa paglapit niya kay Katrina. Pero nararamdaman niya na there is more into these things kung bakit nakikipaglapit ang miyembro ng isang bandidong grupo kay Katrina. This might be a revenge o merong bagay na itinatago si Katrina. Napabuga na lamang siya ng hangin habang si Joshua naman ay maingat na pumili ng intel para ipadala sa Punta Gorda. Para hanapin ang kababatang matigas ang ulo na si Captain Katrina Sebastian. Sa ngayon ay hindi rin mapalagay si Joshua ng araw na natimbog nila ang banditong grupo ng ICC na pumasok sa bayan ng Luzbanzon ay nakatakas ang iba. Ayon sa investigasyon nila, ang bayan ng Punta Gorda ang siyang nagiging kuta ng mga bandidong ito dahil sa hindi masyadong mahigpit ang militar sa bayang ito. Kahit nakakalusot ang isang international na bandidong grupo na maihahalin tulad rin sa mga terorista. They were a threat sa bayan ng Punta Gorda. Kaya sa tingin ni Joshua ay kailangan ng makipag-ugnayan siya sa military command ng Punta Gorda, lalo na ngayong nasa panganib si Katrina. Samantala, medyo sumakit ang ulo ni Katrina sa unang araw niyang paghahanap ng trabaho sa bayan ng Punta Gorda. Marami namang mga nakita niyang nag-hire ng trabaho, pero mostly ay naghahanap ito ng experience, lalo na sa accounting. Mga opisina kasi ang target ni Kat na pasukan. Kaso sa kurso niyang military, ay duda ata ang kumpanyang ina-apply niya. Umiinom ng kape ang dalaga nang mamataan ng 2 tao na kanina pa ata niya napapansing sumusunod sa kanya. Matapos bayaran ng kape sa counter, ay hinubad ni Kat ang suot niyang glasses. Mula sa refleksyon ng salamin na hawak niya, ay nakasunod pa rin talaga sa kanya ang 2. Tumayo si Kat sa kanyang kinauupuan at tumabas ng coffee shop, bit-bit ang biniling kape. Sinusundan talaga ako ng mga to. Kalmadong wika ni Kat sa sarili habang tumutungga ng mainit na kapeng barako na kanyang in-order sa coffee shop. Tumigil siya sa gilid ng intersection pero sa halip na tumawid ay mabilis na tumakbo si Katrina papunta sa isang pasikot-sikot at makipot na daan. Tinalasan ng dalaga ang kanyang pandama at pati na rin ang kanyang memorya dahil ito ang unang beses na mapapadpad siya sa lugar na ito. Lumiko ang dalaga sa iskinita at mabilis na nagtago sa isang malaking basurahan. Dinig na dinig niya ang mga yapak na papalapit sa kinaroroonan niya. Pinag-aaralan ni Kat ang kanyang paligid at inihanda ang sarili na mapalaban sa mga taong humahabol sa kanya. Nang makalapit na ang isa sa kanya, ay binato niya ito ng lalagyan ng kape at mabilis na inatake ng flying kick. Habang ang isa namang sumusunod, ay binato niya ng takip ng basurahan. Maliksi ang mga kilos ni Kat na muling dinaluhong ng sipa ang isa hanggang sa iginapos niya na ito sa braso at pinilipit ang leeg. Anong kailangan niyo sa akin? At bakit niyo ako sinusundan? Galit na tanong ni Katrina. Ibalik mo sa amin ang microchip at pakakawalan ka namin, sabi naman ng isang lalaki na tinutukan si Katrina ng baril. So, ang nag-utos sa inyo ay ang ulupong niyong leader? Iparating mo sa kanya na bilang ng mga oras niya. Pagkasabi noon, ay mabilis na pinalo ni Kat ng kamao ang lalaking hawak sa batok, dadahilan ng pagkawala ng malay nito. Habang mabilis naman niyang nailaga ng bala mula sa taong kasamahan nito. Mabilis ang mga kamay ni Kat na binunot ang kutsilyong nasa tagiliran at tinarget ang taong bumaril sa kanya. Sa pulang palapulsuhan nito na natamaan ng kutsilyo at napadikit sa pader. Nabitawan nito ang hawak na baril kaya't nilapitan ito ni Kat habang siya ay nakangisi. Hindi man lamang siya pinagpawisan sa labanang ito. Sabihin mo sa syunga mong boss na nasa mga kamay na ng militar ang microchip na inyong hinahanap. Pagkatapos noon ay isang malakas na suntok ang iginawad ni Kat sa lalaking kaharap niya na siyang naging dahilan ng pagkahimatay ng taong ito. Napalunok na lamang si Kat na binunot ang hunting knife na nasa palapulsuhan ng kalaban niyang nawala ng malay. Nilinis niya ang dugo na bumukas sa matalim na kutsilyo at ibinalik iyon ng dalaga sa maliit na holster na nasa kanyang pantalon. Nagmamadali na lamang siyang lumabas ng eskinitang iyon at inayos ang nagulong buhok
nagkamali ata siya ng pag-alis sa militar. Dahil kahit nasa ibang bayan na siya, ay sinusundan pa rin siya ng bandidong grupo na nakalaban nila ng platon niya. Siguro sa ngayon, ay alam na ng mga ito na nasa mga kamay niya ang microchip ng ICC. Dad, nagkamali ba akong sinuway ang kagustuhan mo? May kung anong kirot ang nararamdaman ni Katrina sa kanyang puso. Idagdag pa na nag-aalala siya sa kalagayan ng ama. Baka tumaas ang alta presyon nito nang dahil sa paglales niya at pagre-rebelde niya. Balisa ang dalaga na sumakay ng taxi pa uwi ng bahay na tinitirhan nila ni JP. Hindi maalis sa isipan niya ang nangyari kanina. Habang nasa loob siya ng taxi, ay sinubukan niyang iwaglit sa isipan niya na maaaring nagkamali siya, na maaaring tama si Isaac. Naitago sa kanya ang katotohanan sa pagkatao niya. Maaaring nagkamali siyang iniwan ng militar at sumama kay JP. Lord, patawarin niyo po ako kung nagkamali man po ako. Sana'y samahan mo ako sa bagong buhay at daan na tinataha ko. Bigyan niyo po sana ng linaw ang magulo kong isipan. At bigyan niyo po ako ng katahimikan. Pinahid dikatang mga luhang nangingilid sa mga mata niya matapos niyang magdasal. Ang pagdarasal kasi ang itinuro sa kanya ng daddy Isaac niya na sa tuwing nalilito siya o kaya naman ay may problemang pinagdaraanan. Nak, umikit ka lang ng ilang minuto. Hanapin mo sa puso mo ang katahimikan at magdasal ka. Sabihin mo sa Diyos ang lahat at ibibigay niya sa iyo ang kasagutan sa lahat ng bagay. Kahit na istrikto si Isaac sa kanya pagdating sa maraming bagay, ay hindi naman siya nito nakakalimutang turuan kung papaanong lumapit sa Diyos. Muling napabugan ng hangin si Kat at ilang sandali na lamang ay tumigil na ang taxi sa harap ng bahay na ni JP. Hindi niya na lamang sasabihin kay JP ang patungkol sa nangyari kanina dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Sa mga lumipas na araw ay nakakuha na rin ng trabaho si Kat bilang isang security guard ng isang malaking pawn shop sa loob ng mall. Napapansin niyang sa tuwing umuwi siya ng bahay ay parang naiiba ang kalagayan ng mga gamit niya. Nagiging mainitin na rin ang ulo ni JP na kinapagtataka ni Katrina. Sa paglipas ng araw ay mas lalong namimiss niya ang amang si Isaac. Gustuin man niyang bumalik ng Luzbanson ay hindi niya gagawin. Buo na ang desisyon ni Katrina na tiisin na lamang ang kanyang ama sa pagkakataong ito. Hindi ko nga pala siya ama. Kinikilalang ama lamang. Aniya sa sarili. Nang maya-maya ay napansin ni Kat na mula sa hindi kalayuan ang dalawang lalaki na tila baka kakaiba ang ikinikilos. Siguro kapag nasa militar ka ay matalas talaga ang pakiramdam mo sa mga taong may pakay. Pumasok ang mga ito sa pawn shop na kanyang binabantayan. Sinenyasan siya ng mga ito at sa kanya nalaman na pinadala ang mga ito ng mga militar. Hindi pa kasi siya formal na nakapag-resign. Basta tamang sabihing nag-awol siya sa trabaho. May pinapaabot sa iyo si Major Ilagan. Mamaya paglabas ko ay pwede tayong mag-usap. Kaagad na lumabas ang dalawa at naghintay sa sasakyan nilang nasa garahe ng mall na pinagtatrabahuan ni Katrina. Sa tingin niya ay hindi lamang patungkol sa pag-aawol niya sa serbisyo ang dahilan sa pagpaparito ng dalawang ito. Wala naman siyang maisip na ibang rason. Sa tingin niya ay hindi rin naman siguro siya gagamitin ni Major Joshua Ilagan ng personal na rason para sa kanyang daddy Isaac. Kilala niya si Joshua dahil kababata niya ito. Professional ang binata, kaya may ibang rason ang paghahanap sa kanya ni Joshua at sigurado si Katrina na patungkol ito sa trabaho. 3:00 na ng hapon nang makalabas na si Katrina sa trabaho niya. Kaagad na tumungo siya sa garahe kung saan naghihintay sa kanya ang dalawang intel ni Major Joshua Ilagan. Anong kailangan ni Joshua? Iniabot sa kanya ng lalaki ang isang confidential files na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa ICC. Tungkol sa leader ng ICC na kasalukuyang naninirahan sa Punta Gorda. May nakalagay doon sa baba na oras at pati na rin lugar kung saan sila magkikita. Bibigyan na naman ba siya ng misyon ni Joshua sa pagkakataong ito? Pero nag-awol na siya sa serbisyo niya. Halos 1 buwan na nga siyang hindi nagre-report sa militar. Kung sa bagay,
Kapag si Joshua ang gagawa ng paraan, ay mabilis lamang lusutan ng napakaliit na kasalanang nagawa niya. May kung anong nadarama siyang saya sa kanyang puso. Hindi nga ba at ayaw niya na sa trabahong ito? Napilitan na lamang siyang pumasok sa militar ng dahil sa kanyang ama-amahan na si Isaac. Hindi niya gusto ang trabahong ito, pero bakit ganito na lamang ang nadarama ni Katrina sa kanyang puso? Nakakaramdam siya ng kasiyahan sa isipan niya na may babalikan pa siya. Pauwi na si Katrina nang maalala niyang hindi pa pala niya nasabihan si JP na hindi siya mag-overtime ngayon. Gabi na kasi siyang laging nakakauwi. At ito ang unang pagkakataon na hindi siya ginabi. 3:00 pa lamang kanina ay lumabas na siya, dala ng mga intel sa militar na naghihintay sa kanya. Tahimik ang buong bahay pagdating niya at hindi sumalubong sa kanya si JP. Paakyat na siya papuntang kwarto niya nang may marinig siyang halinghing mula sa dining area. Lumakas ang kabog ng puso ni Kat nang masiguradong boss siya ni JP. Dahan-dahang tumungo siya sa dining area at napatanga na lamang si Katrina sa nakita. Laura and JP is making love sa itaas ng mesa. Mga baboy! Bulalas ng isipan ni Kat dahil sa kanyang nakita. Pinanawa ng kulay ang mukha ng dalaga sa isiping paano itong nagawa ng isang mag-ina. Nagtaas baba ang kanyang dibdib at naikiyom niya ang kamao. This thing confirms her thoughts kung bakit hindi niya nakikita ang pagiging mag-ina ng dalawa. Ang sakit ng nadarama ni Kat sa ngayon. Nasira ang relasyon nila ng kanyang ama ng dahil sa walang kwentang lalaking ito. Hindi pala talaga siya dapat na nagtiwala rito. Mas pinili niya pa si JP kaysa sa kanyang ama-amahang si Isaac. Nagkamali siyang ipinagkatiwala kay JP ang damdamin niya. Ang sarap suguri ng dalawa na walang pakialam sa paligid at hayok na hayok sa laman ng isa't isa. Mabilis na tinalikuran ni Kat ang dalawa. Nagpupupuyos ang damdamin ng dalaga na umakyat sa kwarto niya. Siya naman ang nagulat nang mapasukan ng kwarto niyang nagkakagulo-gulo ang mga gamit. Tila may hinahanap roon na kung ano dahil halos nahalungkat na ang lahat ng gamit niya. JP, ano ba talaga ang ginagawa mo? May pagdududang pumangon sa puso ni Katrina na inilak ang pinto ng kanyang kwarto. Isa-isang iniligpit ni Kat ang mga gamit niya at ibinalik sa ayos. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na hinalungkat ni JP ang mga gamit niya. Sigurado siyang si JP ang gumagawa nito. Dahil sa pagkakataong ito ay nilagyan niya ng monitor ang kwarto niya. Naikiyom muli ni Kat ang kanyang kamao. Kailangan niya na munang matulog dahil medyo sumasakit ang ulo niya sa natuklasan. Naghahalo-halo ang nadarama niya sa ngayon. She felt so betrayed by the person she trusted. May pagdududang bumangon sa puso niya pero hindi pa naman kumpirmado. Sa ngayon ay kailangan niya ng ebidensya para makumpirma ang kanyang hinala. Nakatulog si Katrina sa kama. Walang puwang sa puso niya ang katraidoran. Wala siyang nararamdamang sakit sa puso sa ngayon. Tanging nag-uumapaw na galit lamang ang nadarama niya. Ang taong inaakala niyang kakampi niya ay isa palang traidor. Siguro ito na yung karma niya sa ginawa niya sa kanyang ama. Gusto lang naman niya ng kalayaan. Nakakasakal na kasi ang kahigpitan nito sa kanya. Simula noong bata pa siya, ay hindi niya na nagawa ang mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya. All she did was to only please her dad. Nagising si Katrina sa mga haplos na nadarama at isang malakas na suntok ang pinakawalan ng dalaga. Sargo ni JP ang dumudugong ilong ng dahil sa lakas ng tama ng suntok ni Kat. Damn! Kat, ba't mo naman to ginawa? Yan ang napapala kapag kinukulat ako. I'm sorry. Bulalas ni Kat na bumangon sa pagkakahiga. Ipinusod niya ang mahabang buhok at tinignan si JP. Ang sarap pasagan ng mukha. Aniya sa sarili na sinuri kunwari ang dumudugong ilong ng binata. Dahan-dahan naman kasi Kat. Ang sakit kaya pagrereklamo nito. Mabuti nga yan lang ang inabot mo eh. Ang huling taong humaplos sa akin habang natutulog ako ay binalian ko ng balikat. Katrina, may problema ba tayo? Napatawa na lamang ng pagaksikat habang ibinato kay JP ang malinis na towel para punasan ng dugo sa ilong.
Wala naman. Para nasuntok ka lang. May problema ka agad. Nasuntok lang, Kat. Look at my nose. Masamang tingin na lamang ang pinukol ni Kat sa kanya. Galit ito. May nalaman na kaya ito? Namutla si JP. Nakalimutan niya palang iligpit ang mga gamit ni Kat kanina habang hinahanap niya ang microchip. Dahil sa pang-aakit ni Laura sa kanya. Naglinis ako kanina sa kwarto mo. Ayusin ko sana ang mga gamit mo. Kaso inantok na ako kaya hindi ko natapos. Nagkibit balikat na lamang si Kat dahil malinaw namang nakikita niya sa monitor na naglalampungan ng dalawa sa loob ng kwarto niya at sa buong bahay. It's okay. Iniligpit ko na. Akala ko kasi may hinahanap ka sa mga gamit ko. Napatikim na lamang si JP na inakbayan si Katrina. Ano namang hanapin ko? Wala naman kasi akong ginagawa rito sa bahay. Kaya't naisipan ko na lamang na in this way ay makatulong ako sa'yo. Napaaga ata ang uwi mo, Kata. Nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng merienda. Napangiti na lamang si Kat na inalis ang mga kamay ni JP. May pupuntahan ako, Jap. Saan? Natatarantang tanong ni JP. Sa military base ng Punta Gorda. Napasinghap na lamang si JP. Dala-dala ba lagi ni Kat ang microchip? Kasi noong nag-utos siya ng 2 tauhan para kunin kay Katrina ang microchip, ay bigo lamang siya. Ang mga lintik niyang mga tauhan ay natalo lamang ng nag-iisang Katrina. Akala ko ba hindi ka na babalik sa militar? Tanong ni JP sa dalaga. Hindi na nga. Magre-resign na ako. Kaya ako pupunta sa military base ng Punta Gorda. Naiwan si JP na natataranta. Baka kapag pumunta si Katrina sa military base, ay bigay ng dalaga ang microchip. Kaagad na tinawagan ni JP ang leader ng bandidong grupong ICC para harangin ang sinasakyan ni Katrina. Susundan niya rin ang dalaga para hindi ito makatakas at makuha na nila ang microchip bago pa man makarating si Katrina sa military base. Lagot sila sa oras na makarating si Kat sa military base. Mas mahihirapan sila doong kunin ang microchip na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung nasaan nakalagay. Ngayon, JP, ay malalaman ko kung ano ang tinatago mo. Sa lahat ng ayaw ko, ayong tinatraidor ako. Hindi nakaligtas kay Katrina ang mga motorsiklong nakasunod sa taxi na kanyang sinasakyan. Kinakabahan siyang baka madamay pa ang taxi driver, kaya't pinababa niya na ito. Nagulat na lamang siya nang humarap sa kanya ang taxi driver, only to find out na kasamahan niya ito sa military. Kasama niya mismo sa platoon niya. Ito ay si Reyes. Pinasusundo ba ako ng militar? Tango lamang ang isinukli nito sa kanya na biglang nagpreno at lumiko sa kanan. Hindi yan inaasahan ng mga sumusunod sa kanila, kaya't nagkaroon sila ng distansya sa mga kalaban. Ang ilan ay sumemplang sa highway, pero kahit papaano ay nasundan pa rin sila. Bakit, Reyes? Bakit nila ako pinasusundan? Alam mo yun sa sarili mo, Captain Sebastian. Muling lumiko si Reyes at dumiretso sa isang napakatahimik na lugar na tila isang abandonadong pier. Bigla itong tumigil. Doon ay napalibutan sila ng mga taong humahabol sa kanila. May dumating pang isang itim na van na puro armado ang sakay. Reyes, ano to? Sigaw niya sa kaharap. Gigil na gigil siya kung bakit sila pumasok sa lugar na ito. Gusto niyang sapakay ng kaharap. Wala silang takas dito. At kahit makipagsabayan sila ngayon, ay hindi nila kakayanin ang bilang ng kalaban. Captain, dapa! Hinila siya ni Reyes padapa nang bigla na lamang sunod-sunod na umalingungaw ang putok ng baril. Bumagsak ang mga kalaban nila sa lupa. Ang iilan ay buhay pa, pero hindi na makagalaw pa para lumaban sa kanila at sinangaroan si JP. Mula sa madilim na bahagi ng lugar na iyon ay nagsilabasan ng mga taong kasamahan niya sa platoon na pinangungunahan ni Major Ilagan. Nilapitan niya si JP na duguan sa balikat at maigpit na hinawakan ng mukha nito. Namimilipit si JP sa sobrang sakit. Who are you, JP? At bakit gusto mo akong patayin? Salip na sagutin ang katanungan niya ay ngumisi lamang ito hanggang sa nawala na ng malay sa sobrang sakit matapos pigain ni Kat ang sugat nito sa balikat na tinamaan ng bala. You trusted the wrong person. Ang
Ang tigas kasi ng ulo mo, Sebastian. Nagulat na lamang si Katrina nang pinitik ni Joshua ang noo niya. Mabuti na lamang. You're well trained. Kung hindi, namatay ka na sa kagagahan mo. Nakangising wika ni Joshua na hinila siya at niyakap. Kumabog tuloy ang puso niya sa ginawa ni Major Ilagan na kanyang kababata. Tinapik siya nito sa balikat at sinabihang kailangan na nilang bumalik sa base. Men, dalhin sa military healthcare facility ang mga buhay. Tumawag kayo ng mga pulis para iligpit ang mga patay na. Utos ni Major Ilagan na muling hinila ang mga kamay ni Kat at dinala siya sa kotse na nakatago sa madilim na paligid. Hinablot niya ang mga kamay subalit maigpit na hinawakan niya ni Joshua at nang nakapasok na sila sa kotse ay kaagad na siya nitong niyakap. Are you okay, Belle? Hindi ka ba nasaktan? Hindi ka ba sinasaktan ni JP? Bulalas ni Josh nang silang dalawa na lamang. Ito lamang ang tumatawag sa kanyang Belle dahil noong mga bata pa sila ay paborito niyang lagyan ng mga maliliit na Belle ang kanyang mga gamit. Mula sa backpack, ballpen, tali sa buhok at kahit na bracelet. Okay lang ako. Sino ang mga taong gustong pumatay sa akin? Kailangan nating mag-usap pero mas kailangan mo munang magpahinga. Saka na tayo mag-usap kapag nakapagpahinga ka na. Maingat na isinuot sa kanya ni Joshua ang seatbelt. Napakalapit ng katawan nito sa katawan niya. Kahit na sundalo si Joshua ay napakabango pa rin talaga ng lalaking ito. Okay lang ako. Gusto kong malaman sa ngayon kung sino ang mga taong yon. Noong nakaraang araw ay may umatake sa akin, si JP. Anong kaugnayan ni JP sa lahat ng ito? Seryoso lamang ang mukha ni Joshua na sumunod sa naunang military truck na sinakyan ng mga kasama nila. Papunta sila sa military base ng Punta Gorda. Malalaman mo pagdating natin sa base. Tipid na wika ni Joshua. Pwede bang wag mong sabihin kay Dad ang patungkol sa bagay na to? Napatawa ng mahina si Joshua. Seryosong tao si Joshua at hindi nito ugali ang mang-asara. Pero ang mahinang tawa na yon ng lalaki ay tila isang pang-aasar sa kanya. Kundi dahil kay Ninong, malamang ay napahama ka na. Bulalas nito. Natigilan si Kat at seryosong napatitig sa binata. What do you mean, Josh? You heard me clear. Si Ninong ang nagutos sa akin para imbestigahan si JP. And I found it out na may kaugnayan siya sa ICC. Lahat ng love story nyo was his plan to begin with para sa isang layunin lamang. Napalunok si Katrina. Naloko talaga siya ni JP. Ngayon ay alam niya na kung ano ang hinahanap dito sa kwarto. Ang microchip ng ICC na nasa loob ng braso niya at nakalibing. Kung ganon, ay napakatanga ko naman. Napapalatak na lamang si Katrina. Hindi niya inaasahang ganito ang sasapitin niya. Ang bilis naman ata niyang kinarma sa kanyang amang si Isaac. Ang mahalaga sa ngayon ay alam mo nang niloloko ka ni JP at kailangan mo nang mag-report sa militar. Seryosong saad ni Joshua na hinawakan ng mga kamay niya. Natigilan si Kat sa ginawa nito at napatitig siya sa mukha ng kababata. Gwapo naman pala si Joshua. Bakit ngayon niya lamang napansin? Kaagad na pinawi niya ang mga kamay na hawak ng binata kaya't natigilan si Katrina sa ginagawa nito. What are you doing? Masyado ka atang spoiled brat. Kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa ulo mo, Kat. Masyado na ata akong maluwag sa'yo kung kaya ganyan ka na ngayon. Simula ngayon ay hindi mo na ako matatakasan. Namilog ang mga mata ni Katrina nang huminto ang sasakyan ni Joshua sa madilim na bahagi ng daan. Anong problema mo? Takang tanong niya kay Joshua. Napasinghap na lamang ang dalaga nang tanggalin nito ang seatbelt sa katawan at biglang lumapit sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy na ni Kat ang mabangong hininga ng binata. Ikaw, saka itong puso kong torpe na hindi alam kung papaano kang suyuin. Mas lalong namilog ang mga mata ni Katrina nang lumapat ang mga labi ni Joshua sa mga labi niya. Ito ang unang pagkakataong naging intimate silang dalawa ng isang Major Joshua Ilagan. Sobrang bilis pa naman ang tibok ng kanyang puso. Joshua, what? Hindi niya na ituloy pa ang sasabihin nang maigpit na niyakap na lamang siya ng binatang sundalo.
Listen, simula ngayon ay hindi ka na pwedeng maglayas. Hindi ka na pwedeng mawala at hindi na kita pakakawalan pa. Kailangang magkasama na tayo lagi at walang sino mang lalaki ang pwedeng lumapit sa'yo. Hindi alam ni Katrina kung anong sasabihin sa binata o kung ano man ang isasagot niya sa mga sinasabi nito. Pati si Kat ay nagulat talaga. Hindi niya alam na may ganitong side ang napakaseryosong kababata niya. Nakapagtataka ring may kung ano siyang naramdaman sa kanyang narinig. Nagtatatalon pa ata ang puso niyang kani-kanina lang ay nasaktan sa ginawa ni JP. Minahal niya ba talaga ang JP na yon? O nabigla lamang siya dahil si JP ang kauna-unahang lalaking naghahayag sa kanya ng damdamin? You should know, simula ngayon ay akin ka lang, Captain Katrina Sebastian. Saka, hindi nito maituloy ang sasabihin nang hindi napigilan ni Katrina ang mapangiti. Hindi niya lang talaga napigilan. Napapangiti talaga siya. Ang cute kasi ni Joshua ngayon bigla sa mga mata niya. Huwag kang feeling dyan at huwag ka ring OA. Huwag ka ring asyomera dahil hindi kita liligawan. Hindi ako marunong manligaw, Katrina. Pero hindi ako ice block ng gaya ng iniisip mo. Ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Kat ay naging tawa na talaga. Kahit madilim ang bahaging iyon, ay hindi yun nakatakas kay Kat. Ang pamumula ng mukha ni Joshua na halatang halata dahil may ilaw naman sa loob ng sasakyan nito. Anong nakakatawa, Kat? Napakagat labi na lamang si Katrina na hindi naaalis ang titig sa mga mata ni Joshua. You're so cute kasi kapag manliligaw. Bakit hindi mo ito ginawa dati pa man? Hindi na sana ako maliligaw ng landas. Si Joshua naman ang natigilan sa sinasabi ni Katrina. Is there her way para sagutin siya? Sila na bang dalawa talaga? Hindi ka galit? Mabilis na kinabig ni Kat ang jacket na suot ni Joshua at hinila papalapit sa katawan niya. Kiss me. Once more, Ilagan. Napalunok na lamang si Joshua at nang hindi siya kumilos ay si Katrina na mismo ang sumiil sa kanya ng halik sa labi. Ang halik na iyon ay nagtagal at naghiwalay na lamang sila nang tumunog ang telepono ni Joshua. It's Colonel Inares at hinahanap silang dalawa ni Katrina. Nagtataka ito kung bakit hindi sila nakasunod sa mga kasamahan nilang naroon na sa military base ng Punta Gorda. Matapos ibaba ni Joshua ang telepono ay sumilay ang matamis ng ngiti sa labi nito. Let's go at baka ipamanhunt pa tayo ni Colonel Inares. Maingat na ibinalik nito ang seatbelt ng dalaga. Josh, akin ka na. Natigilan ito at napatitig sa dalaga. Napangiti na lamang ito. Napinitik ang noo niya. Napinitik ang kanyang noo at hinalikan siyang muli sa labi. Matagal na. Hindi mo ba alam? Nagkatawanan na lamang sila nang muling pinaandar ni Joshua ang sasakyan at bumalik na sa military base. Pagdating doon, ay sinabi lahat ni Katrina na nakuha niyang microchip na mula sa ICC. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na ibigay ito sa militar dahil simula noong pagkalabas niya galing na ospital sa last mission niya ay hindi na siya nakabalik pa sa base. Idagdag pang naglayas siya ng bahay gawa ng away nila ng kanyang daddy Isaac. So nasaan ang microchip na yan, Captain Sebastian? Napapailing na lamang si Colonel Inares. Bata pa naman kasi si Kat, kaya't naiintindihan niya ang bugso ng damdamin nito. Pero tumanggap sa kanya si Katrina ng halos 30 minutong sermon. Bilang sundalo ay may harapin talaga itong parusa. A soldier should not behave like the way she did right now. Hindi na lamang nagsalita pa si Kat at nakayuko na lamang. Nasa tabi niya si Major Ilagan na mula sa ilalim ng mesa ay ginagap ang mga kamay niya at pinipisil-pisil iyon. Para bang sinasabi nitong nandito lamang ako, okay lang yan. Matapang na hinawakan ni Kat ang sariling braso at inilabas doon ang microchip sa harapan ng mga higher official ng militar. Kaagad namang iyong ginamot ng doktor at nilagyan ng benda. A brave soldier, papuri pa sa kanya ng isang opisyal nila. Nagipit na sila noon ng kanyang mga kasamahan at may sugat ang braso ni Kat. Kaya't doon niya naisip na itago ang microchip sa loob ng kanyang braso. Natakot siya noon na huling dumating ang reinforcement ni na Major Ilagan at makuha ng kalaban ng microchip, kaya't kaagad niyang ginawa niyon ng paraan. Sa mga sumunod na araw
ay nagsimula na ang militar ng timbugin ng grupo ng ICC kasama na roon ang mga negosyanteng nakikipag-cooperate sa kanila. Habang si Katrina naman ay handa nang sumabak muli sa giyera kasama ang kanyang team. Maya-maya lang ay nasa area na sila ng bukirin ng Punta Gorda na pinagtataguan ng leader ng ICC. Kumpirmado ring si Laura ay ang kanang kamay ng leader ng bandidong grupo habang si Isaac naman ay dumating na sa military base ng Punta Gorda. Matapos niyang malaman mula kay Colonel Inares ang pagbabalik ni Katrina sa militar, lalo na ang ginawa nitong pagprotekta sa microchip ng buong tapang. Kamusta, Bok? Kaagad na nagyakap ang dating magkasama. Senior ni Colonel Inares ang retired general na si Isaac Sebastian. Anong balita sa ICC? Confirm na ang identity ng leader ng grupo. Naikiyom ni Isaac ang kamao. Ang pinag-aalala niya sa ngayon ay kung ano ang mararamdaman ni Kat kapag malaman ang buong katotohanan. Nag-aalala ako sa anak ko, Inares. Tinapik naman ni Colonel Inares ang nakalaylay na balikat na ex-general. Oras na, General, na kailangan niya ng malaman ang tungkol sa lahat ng pagkatao niya. This will bound to happen, Zach. You know it in yourself that this day will come na makakaharap din ni Katrina ang tunay niyang mga magulang. Ibigay mo sa akin ang lokasyon nila. Natigilan na lamang si Colonel Inares dahil sa narinig na sinabi ni Isaac. No, Zach. This operation is highly confidential. I know what you are trying to do. So stop it, Zach. Pigil ni Colonel Inares kay Isaac. Inares, anak ko si Katrina. Kahit hindi ako ang biological father niya, pero akong nagpalaki sa kanya. Alam kong mabuting tao si Katrina. Sa ginawa niya ngayon, ay nagpapatunay lamang yon na kung gaano man kasama ang ugat, kung natrain mo ang puno sa kanyang paglaki ng maayos, ay gagawin niya kung anong tama. Hindi nakapagsalita si Colonel Inares sa sinabi ni Isaac. I'm a father, Inares, and I need to make sure that my daughter is safe. Nasaan si Joshua? Hindi ko siya makontak para sana malaman ko kung ano na ang kalagayan ni Kat. Napabuntong hininga na lamang si Colonel Inares. Alam niyang hindi mapipigilan si Isaac, kaya't binigay niya na lamang dito ang location ni Katrina at ng plato nito. Magkasama sina Joshua at Katrina sa operasyon ngayon. Habang sa kabundukan na pinupugaran ng mga ICC, ay nagsimula ng magkaputukan. Nagkasagupaan na ang unang grupo ng mga sundalo na dumating sa lugar. Kaagad namang rumesponde sa location ng grupo ni Major Ilagan at Captain Sebastian. Men, attack! Kailangan nating makuha ng buhay ang mag-asawang leader ng ICC. Utos ni Major Joshua Ilagan. Ilagan, palibutan natin sila. Hatiin natin ang grupo. Sa kanan kami ng team ko at sa kaliwa naman kayo. Sigaw naman ni Katrina. Maganda ang plano ng dalaga, kaya't pumayag si Joshua sa gusto nito. Kaagad na kumilos ang mga kasama nilang mga sundalo ayon sa plano ng dalawang leader nila. Pero bago pa nakaalis si Kat, ay hinila ito ni Joshua at niyakap. You should take care of yourself and come back to me safely. Mabilis na hinalikan siya ni Joshua sa mga labi. Ikaw rin. Hindi pa kita natikman, Ilagan. Napapailing na lamang si Joshua sa kapilyahan ni Katrina na maingat na humabol sa mga kasamahan at iniwan si Joshua na namumula ang mukha. Malakas ang sagupaan ng bala sa magkabilang panig. Ngunit sa dami ng dumating ng mga reinforcement ay natalo na ang grupo ng ICC matapos matrap sa gitna. Epektibo ang ginawang plano ni Katrina dahil sa ngayon ay hawak nila ni Major Ilagan ng dalawang leader ng bandidong grupo na ICC. Drop your weapon or else I'll shoot you. Sigaw ni Katrina sa babaeng leader ng ICC na ngayon ay nakatutok ng baril kay Joshua. Hawak kasi ni Joshua sa leeg si Azar Nazera, na lalaking leader ng bandidong grupo. Huwag kang makinig sa kanya, Zaira. Barilin mo si Major Ilagan. Utos naman ni Azan sa asawa. Hindi ako nagpipiro when I said, I'll shoot you. Sabay na ikinasahan ni Katrina at Zahira ang kanilang mga baril. I'm warning you. Muling sigaw ni Katrina. Nang hindi pa rin ibinababa ni Zahira ang kanyang baril, napangisi na lamang si Zahira at mabilis na hinarap ang babaeng sundalo
at tinutukan rin ng baril. Namimilog ang mga mata nito nang makita si Katrina. Hindi mo ako magagawang barilin, Iha. I doubt it. Natatawang wika ni Zahira matapos makabawi mula sa pagkabigla. Sumuko na kayo dahil napapaligiran na namin kayo. Maraming sundalo ang nakatutok ang mga baril sa inyong dalawa. Kapag nagkamali kayo ng kilos, ay sabog ang mga bungo nyo. Ani ni Joshua na mas lalong pinipilipit ang leeg ni Azan Nazera. Ibaba mo na yung baril mo, Zahira. Hindi ako nagpipiro. Nakangising ipinatok ni Kat ang baril sa paanan ni Zahira. Napangiti na lamang itong pinutukan din sa paa si Kat. Sa susunod, ay sabong mo na, babae. Galit na wika ni Zahira na mabilis na dinaluwang si Katrina at tinutukan sa ulo. Napamura na lamang ang dalaga dahil hindi niya yun inaasahan. Ngayon ay nakayakap na sa kanya si Zahira at ang baril nito ay nasa bungo niya na. Drop your weapon, babae. Kung ayaw mong maunang mabasag ang bungo mo. Do it. Sa tingin mo natatakot ako? Wala akong kinakatakutan, Zahira. Kapag ginawa mo yan, tapos na ang maliligayang araw mo. Hindi ako nagpipiro. Bulalas naman ng babaeng bandido. Hindi rin ako nagpipiro. Nagtagis ang bagang ni Zahira. Ito ang unang pagkakataong nakaharap siya sa isang taong parang salamin sa sarili. Zahira, drop your weapon. Huwag mong sasaktan si Katrina. Natigilan ng lahat sa biglaang pagdating ng ex-general na si Isaac Sebastian. Zach? Dad, anong ginagawa mo rito? Anak mo siya, Zahira. Anak niyo ni Azan. Napakurap ang mga mata ni Zahira dahil sa narinig na sinabi ni General Sebastian. No, my daughter is dead. Nanginginig na wika ni Azan na hindi man lamang nakawala sa pagkakahawak ni Major Ilagan. Iniligtas ko ang anak niyo, Zahira, mula sa apoy. Matapos iniwan ni Zahira ang bata sa loob ng nag-aapoy niyong tahanan, ay iniligtas ko ang bata. Paliwanag ni Isaac. Pinalaki ko ang anak niyo na parang sarili kong anak. Mahinang wika ni Isaac sa paos niyang boses, habang si Katrina naman ay naniningkit ang mga mata. So ito yung sinasabi ni Isaac na katotohanan patungkol sa pagkatao niya? Na itinago lamang nito para hindi siya masaktan? Pero nagawa niyang saktan ng taong nagligtas sa buhay niya at tumubog ng buong pagkatao niya? Hindi ako naniniwala sa iyo. Sinasabi mo lang yan para pakawalan ko ang babaeng ito. Pakawalan niyo si Azan at bigyan niyo kami ng sasakyan para makaalis kami ng Punta Gorda. Sigaw ni Zahira. Zahira, bitawan mo ang anak natin. Napaluhang wika ni Azan. Sobra akong naging masama noon dahil sa kinakala kong pinatay ng mga militar ang anak ko. Pero ngayong nakita ko na ang anak ko, na buhay at malaki na, nakahanda na akong sumuko, Isaac. Napaluhod na lamang si Azan na umahagulgol sa harapan ni Katrina. Pakawalan mo na ang anak natin. Sumuko na tayo. No, Azan. Tumayo ka dyan. Hindi natin anak ang babaeng ito. At maulit pa ang nangyari dati. At pipiliin ko pa ring iwanan ang batang yon sa nasusunog na bahay kaysa iligtas ang buhay niya at mahuli ng militar. We have come this far at marami na tayong pera, Azan. Pwede na tayong lumayo sa lugar nito, lalo na ngayong suportado na tayo ng International ICC. Azan, huwag kang maniwala si militar na yan. Patay na ang anak natin dahil natupok na ng apoy. Niloloko lang nila. Sigaw ni Zahira. Subalit mabilis na inyagaw ni Azan ang hawak na baril ni Major Ilagan at binaril si Zahira ng 2 beses. Bumagsak ang katawan ni Zahira sa lupa na wala ng buhay habang mahigpit na niyakap ito ni Azan na umiiyak. Hindi ko na kaya ang kasamaan mo. Mas pinili mo talagang iwanan ang anak natin at mamatay para sa grupo ng bandidong ICC. Ano? Para sa pera? Hindi naman nakakilos si Katrina sa nangyari. Mabilis na niyakap ito ni Isaac para hindi nito makita ang dugo ang katawan at basag na bungo ng ina. I'm sorry if I lied to you, anak. Ayokong malaman mo ang patungkol sa tunay mong mga magulang dahil ayaw kitang masaktan. All these years, Katrina, ay totoong anak na ang tingin ko sa iyo. Napaiyak na lamang si Katrina na yumakap sa ama. Napakalaki ng kasalanang nagawa niya kay Isaac, ang kawalang respeto niya at lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa taong tumayong magulang niya
Kahit na anak pala siya ng masamang tao, hiyang-hiya si Katrina sa sarili niya. I'm sorry, Dad. Hindi ako nararapat na maging anak mo. Napakalapad ng ngiti ni Isaac na muling niyakap ng maigpit ang anak. Iginugol ko ang buong buhay ko sa pagiging ama sa'yo, anak. Hindi na ako nag-asawa pa dahil ayokong may mananakit sa'yo. O baka hindi ka tanggapin bahalang araw nang dahil sa tunay na pinanggalingan mo. Matanda na ako, Katrina, at wala akong pamilya. Ikaw lamang ang kilala kong pamilya. Kaya anak, huwag mo nang iwan muli si Daddy, ha? Umagos ang masaganang luwa sa mga mata ni Kat dahil sa sinabi ni Isaac. Sobra siyang nagsisisi sa pagkakamaling nagawa niya. I'm so sorry, Dad. I'm so sorry. Hindi na maulit. Hindi na ulit ako aalis pa. Hindi na ako maglalayas. At susunod na ako sa lahat ng gusto mo. Kahit gusto mo pa akong gawing madre, ay papayag ako, Dad. Ako naman siguro ang magre-rebelde niyan, Nong, kung gagawin mong madre si Kat. Wika naman ni Major Joshua Ilagan. Napatawa na lamang si Isaac dahil matagal nang nagpapaalam sa kanya si Joshua na ligawan ng kanyang anak na si Kat. Dahil sa pagiging maigpit niyang ama ay hindi niya pinapayagan si Joshua. Pero sa nangyaring ito, ay eleksyon na ni Isaac na hindi niya pwedeng habang buhay ay hawakan sa leeg si Katrina at higpitan. May sarili itong pag-iisip at may sarili itong buhay na hindi niya pwedeng panghawakan habang buhay. Kaya't mas mabuti pang si Joshua na lamang ang maging asawa ni Kat kaysa sa isang kagaya ni JP na masamang tao. Anak, Katrina, bago ako dalhin ng militar, ay maaari ba kitang yakapin? Lumuluha pa ring wika ni Azan. Dala siguro ng lukso ng dugo, ay mabilis na niyakap ni Kat ang kanyang ama. Nahuli man ng mga pulis si Azan Nazar, ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay buhay ang anak at ito ay masaya. Kung sana noon pa man ay alam niya ng buhay ang kanyang anak na si Zainab, ay matagal na niyang inayos ang magulong buhay niya. Napakalaki ng utang na loob niya kay Isaac na iniligtas ang anak na pinalaki, inaruga at itinuring na parang totoong anak. Zainab talaga ang ipinangalan niya noon pa man sa kanyang anak. Pinangalanan lamang itong Katrina ni Isaac. Nang dahil sa pangyayaring pagkatimbog ng leader ng ICC sa Punta Gorda, ay naging daan yon para tuluyang mahuli ang mga kasama nito na nasa ibang panig ng bansa. Ang damdamin ng isang magulang ay laging protektahan ang mga anak mula sa kapahamakan. Pero minsan, ang sobrang paghihigpit ng mga magulang ay nakakasakal rin na siyang dahilan para umantong sa pagrebelte ng mga anak hanggang sa makagawa ng kasalanan. Pero ang pagiging magulang ay isang habang buhay na responsibilidad na walang retirement hanggang sa kamatayan. Na ang tanging sahod ay ang pagmamahal, respeto at pag-aarugari ng mga anak pagdating ng araw. Bilang magulang, ay matuto tayong respetuhin ang opinyon ng ating mga anak nang sa gayon ay balikan rin nila ito ng respeto.